Nagising si Clara sa gitna ng gabi, bigla siyang ginising ng isang kakaibang kutob sa kanyang dibdib. Madilim ang silid, at tanging ang mahinang ilaw mula sa bintana ang nagbibigay liwanag sa mukha ng kanyang asawang si Elias, na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang paghinga nito ay payapa, tila walang pinoproblema sa mundo. Pero ang katahimikan na iyon ay hindi nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Clara. Sa halip, lalo pa nitong pinalakas ang pangamba na nararamdaman niya. Kahit kailan ay hindi niya naramdaman ang ganitong klase ng kaba. May mali. Ramdam na ramdam niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na may nakatago. Dahan-dahan siyang bumangon, iniiwasan ang bawat galaw na posibleng gumising kay Elias. Bumaba ang tingin niya sa side table, sa cellphone ni Elias na nakalagay doon. Hindi niya ugali na pakialaman ang gamit ng asawa. Nagtitiwala siya. Buong puso siyang nagtitiwala. Pero ang kutob na nararamdaman niya ngayon ay mas malakas pa sa kanyang prinsipyo. Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin ang telepono. Malamig ang screen sa kanyang pagdampi. Nag-aalangan pa siya sandali. Kung walang makita, masisira lang ang gabing ito. Pero kung meron, malalim siyang huminga, pinikit ang mga mata at dahan-dahang binuksan ang screen. Bumungad sa kanya ang huling mensahe sa notification bar. Mula kay Serafina Reyes. Ang dating kasintahan ni Elias bago pa sila nagkakilala. Napakagatlabi si Clara. Bakit kaya nagme-message si Serafina sa gitna ng gabi? Nag-type siya ng password na matagal nang alam niya. Pagbukas ng messages API, agad siyang napahinto. Isang larawan ang bumungad sa kanya. Larawan ng isang sanggol na nakakandong sa braso ni Serafina. Ang caption sa ilalim, "Our little one is growing so fast, Ellie. Can't wait for you to see him again tomorrow. Remember, your meeting is at the usual place, isa zero death." Parang bombang sumabog ang puso ni Clara. Natigilan siya. Hindi makahinga. Ang nakita niya ay mas malala pa sa kanyang pinakamalalang bangungot. Our little one. Hindi. Hindi ito totoo. Siguro naman ay may paliwanag. Pero ang mga daliri niya ay kusang nag-scroll pataas, naghahanap ng kasagutan. At doon niya nakita ang pinakamapait na katotohanan. Sunod-sunod na palitan ng mensahe. Mga salitang puno ng pagmamahal. Mga larawan ni Elias na masayang karga ang bata. Mga pangako ng paglilihim at pagkikita. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang kalamnan. Ang bawat salita ay parang matalim na punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. Mahal, hintayin mo lang. Malapit na tayong magkasama muli, kaming dalawa ng anak mo. Hindi siya makapaniwala. Ang Elias na minahal niya, ang Elias na pinakasalan niya, ang Elias na kasama niya sa kama ngayon may isa pang pamilya. Isang bata. Isang lihim na itinago sa kanya. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata, sunod-sunod, walang tigil. Pinigil niya ang bawat hikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi niya pwedeng gisingin si Elias. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang lumayo bago siya tuluyang masira. Mabilis siyang tumayo, halos walang ingay. Naglakad siya patungo sa closet. Ang bawat hakbang ay parang milya-milya ang layo. Ang bawat galaw ay parang pinipiga ang kanyang kaluluwa. Binuksan niya ang kabinet at kinuha ang maleta. Itinapon niya doon ang ilang damit, ang passport niya, at ang kanyang wallet. Ni hindi niya iniisip kung anong isusuot, basta makakakuha lang ng sapat para makalayo. Walang boses. Walang pag-iyak na maririnig. Tanging ang pagbagsak ng mga luha niya sa tela ang tanging tunog. Naalala niya ang bawat pangako. Ang bawat halik. Ang bawat gabing magkasama sila. Isa lang pala itong malaking kasinungalingan. Isang malaking palabas. Para saan? Para kanino? Nilingon niya si Elias, na patuloy pa ring natutulog ng mahimbing. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gisingin ito at ipagtapat ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pero mas malakas ang pagnanais niyang tumakas. Ang pagnanais na ipagtanggol ang sarili niya at ang kanyang anak. Ang kanyang anak. Hindi niya pwedeng hayaang masira ang kinabukasan ng kanyang sariling pamilya dahil sa pagtataksil na ito. Lumapit siya sa kama, malapit na malapit sa mukha ni Elias.
Tinitigan niya ang bawat kurba, ang bawat detalye ng mukha na minsan ay pinagmulan ng kanyang kaligayahan. Isang huling halik. Isang halik na puno ng pait. Idinampi niya ang labi niya sa noo ni Elias. Malamig. Tulad ng pakiramdam niya ngayon. Paalam, Eli, bulong niya, halos hindi marinig. Isang paalam na puno ng pagkadurog, ng galit, ng takot. Isang paalam sa pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay. Lumabas siya ng silid, lumabas ng bahay, sa dilim ng madaling araw. Ang bawat hakbang ay isang pagtalikod sa buhay na kanyang binuo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano siya magsisimulang muli. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo, dala-dala ang kanyang dinadala, isang anak na hindi pa niya alam na hindi pala isa, kundi tatlo ang nasa kanyang sinapupunan. Tumila ang ulan pagdating ni Clara sa kondominium, unit ng matalik niyang kaibigan, si Elara. Pagbukas ng pinto, sumalubong agad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Elara. Isang sulyap pa lang sa namumugto niyang mga mata at gulo-gulong buhok, alam na agad ni Elara na may malalim na problemang dinadala si Clara. Clara! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Elara, hinila siya papasok at niyakap ng mahigpit. Bakit ka nasa labas sa ganitong oras? Si Elias? Niyakap din ni Clara ang kaibigan. Doon lang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Bumalik ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan. Kumawala ang lahat ng sakit, ng galit, ng pagtataka. Elara si Elias, simula niya, hirap na hirap magsalita. Niloko niya ako. May anak siya sa iba. Biglang nanlaki ang mga mata ni Elara. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Hindi totoo yan. Si Elias? Impossible. Kinuha ni Clara ang phone niya mula sa bag at ipinakita ang mga larawan at mensahe na nakita niya sa phone ni Elias. Bawat pag-scroll, bawat salita, bawat larawan ay nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Unti-unting napawi ang pagtutol sa mukha ni Elara at napalitan ng gulat, pagkabigla at awa. Clara! Oh my God! Ay! Hindi ko alam ang sasabihin. Bulong ni Elara, tinakpan ang bibig. Sigurado ka ba? Baka naman may paliwanag si Elias. Umiling si Clara. Wala. Anong paliwanag? Ang gulo ng mga mensahe, Elara. Ang mga salita, ang mga pangako at ang bata. Ang bata. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko kayang tingnan si Elias na alam kong may tinatago siya sa akin, na may isa pa siyang buhay. Hindi ko kaya, Elara. So, anong gagawin mo? Tanong ni Elara, hawak ang kamay niya. Aalis ako. Lalayo kami ng anak ko. Hindi ko alam kung saan, basta malayo sa kanya. Hindi ko kayang mamuhay sa kasinungalingan. Buong pagmamalaking sabi ni Clara, kahit na sa loob niya ay gustong-gusto na lang niyang humiga at umiyak ng walang katapusan. Nagulat si Elara. Pero paano ang lahat? Ang bahay niyo? Ang kumpanya ni Elias? At ikaw, alam kong mahal na mahal mo si Elias. Mas mahal ko ang sarili ko at ang anak ko, Elara. Hindi ko sila hahayaan na mamuhay sa ganitong klase ng pamilya. Hindi ko kayang bumalik sa kanya na alam kong hindi na ako ang tanging buhay niya. Kinabukasan, kahit gulo-gulo pa ang isip at damdamin ni Clara, nagpasya siyang ituloy ang nakatakdang ultrasound check-up niya. Kailangan niyang malaman kung maayos ba ang kanyang anak, ang tanging pag-asa niya sa ngayon. Mag-isa siyang nagpunta sa klinik. Kinakabahan siya, pero may kakaibang kapayapaan din dahil sa wakas, makikita na naman niya ang munting buhay na nasa loob niya. Nahiga siya sa examining bed, pikit ang mga mata habang nilalagyan ng gel ang kanyang tiyan. Narinig niya ang pag-on ng ultrasound machine. Ang doktor ay tahimik na nagmamasid sa screen. Okay, Clara. Let's see here, sabi ng doktor, ang boses nito ay kalmado. Ang laki na niya, weighty. Biglang nagbago ang tono ng doktor. Narinig niya ang bahagyang pagtaas ng boses at ang kaunting pagtataka. Doktora? May problema po ba? Tanong ni Clara, nag-aalala. Wala, Clara. Hindi sa totoo lang, kakaiba to, sabi ng doktor. Sigurado ka bang isang bata lang ang ini-expect mo? Nagulantang si Clara. Opo, doktora. Isa lang po. Yan po ang sabi sa akin noong una. Well, congratulations, Clara.
You're not just having one baby, masiglang sabi ng doktor, may ngiti sa mga labi. Mukhang may 3 bituin ka sa loob mo. Nagulat si Clara. 3? Hindi. Hindi niya naiintindihan. Napaupo siya bigla, halos maiwan ang gel sa tiyan niya. "Tatlo po," utal niyang tanong. Paano po nangyari yon? Hindi po ba sa first ultrasound, isa lang? Minsan, hindi agad nakikita ang iba pa, lalo na kung maaga pa, paliwanag ng doktor. Pero ngayon, kitang-kita na. Meron kang triplets, Clara. Mukhang malusog silang 3. Ngunit hindi malusog ang naramdaman ni Clara. Sa halip, gulat ang bumalot sa kanya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. 3 bata. Paano? Paano niya bubuhayin ang 3 bata mag-isa? Ang desisyon niyang lumayo ay lalong naging mahirap, ngunit lalong nagbigay ng bigat at rason para gawin ito. Mas kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. 3 maliliit na buhay ang nakasalalay sa kanya. Pag-uwi niya mula sa klinik, diretso siya sa unit ni Elara, ang isip ay gulo-gulo. Paano niya sasabihin ito? Habang nag-iisip, biglang may kumatok. Nagulat siya. Binuksan niya ang pinto. Si Nico. Ang pinsan ni Elias. Clara, narinig ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Tanong ni Nico, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit may bahid ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Clara sa pagkabigla. Nico, tanging nasabi ni Clara. Pumasok si Nico at umupo sa tabi niya. Alam kong masakit ang lahat, Clara. Pero kailangan mong maging matatag. Alam kong hirap ka ngayon, lalo na't may dinadala ka. Handa akong tumulong sa'yo. Kung gusto mong lumayo, ako ang bahala sa lahat. May lugar ako na pwedeng mong puntahan, malayo sa lahat ng ito. Narinig ni Clara ang mga salita ni Nico. Ang ideya ng isang lugar na malayo. Isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanya, kung saan makakapagsimula siya, kasama ang 3 anak niya. Parang isang liwanag sa dilim. Desperado na siya. Paano ako magsisimulang muli, Nico? 3 ang anak ko, bulong ni Clara, nanginginig ang boses. Huwag kang mag-alala, Clara. Tutulungan kita. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Basta lumayo ka. Ito ang paraan para maprotektahan mo ang sarili mo at ang mga bata mula sa sakit na ibinigay sa iyo ni Elias. Naniwala si Clara. Sa pagiging desperado niya, hindi niya nakita ang pagiging mapanlinlang sa mga mata ni Nico. Ito ang kanyang pagkakataon. Ito ang paraan para makatakas. Makalipas ang 2 araw, habang abala si Clara sa pag-aayos ng mga gamit niya para sa paglisan, may kumatok sa pinto. Isang courier. May iniabot na sobre. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang dokumento, isang petition for annulment, nakalagay ang pangalan niya at ni Elias. Sa ibaba ang pirma ni Elias. Mukha itong opisyal. Mukha itong totoo. Pinirmahan daw ni Elias. Pinirmahan niya para matapos na ang lahat. Napaupo si Clara sa sahig. Ang sobre ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala niloko. Gusto rin pala niyang tuluyang putulin ang lahat. Ito na ang katapusan. Ang katunayan na ito ang nagtulak kay Clara sa bingit. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang dapat balikan. Wala na siyang dahilan para manatili. Ang nakita niya sa phone ni Elias, ang balita tungkol sa kanyang mga triplets, at ngayon ang peking dokumento ng annulment, lahat ng ito ay nagtulak kay Clara na gumawa ng isang desisyon na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nagising si Elias sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Inabot niya ang kabilang bahagi ng kama, hinahanap ang init ng katawan ni Clara, ngunit wala siyang naramdaman kundi ang malamig na sapin. Kumunot ang noo niya. Hindi niya ugali ang maunang magising kay Clara. Madalas, siya ang gigisingin nito ng halik sa pisngi bago bumangon para maghanda ng almusal. Bumangon siya, kinukusot ang mga mata. Clara! Mahal, tawag niya, ngunit walang sumagot. Nagtaka siya. Tahimik ang buong bahay. Walang ingay mula sa kusina, walang amoy ng kape o nilulutong pagkain. Tanging ang katahimikan ang bumabalot sa bawat sulok.
Napansin niya ang isang puting sobre sa kanyang side table. Nakapatong ito sa kanyang relo. Kinuha niya at binuksan. Isang sulat. Sulat kamay ni Clara. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Elias habang binabasa ang mga salita. Elias, hindi ko na kaya. Ang sakit. Ang sakit na malaman na may iba ka na pala. Na may anak ka na pala sa iba. Akala ko tayo lang. Akala ko sapat na ako. Pero hindi pala. Aalis ako. Lalayo kami ng anak ko. Huwag mo na kaming hanapin. Masaya ka na siguro sa bagong pamilya mo. Sana maging masaya ka. Ako, susubukan kong maging masaya para sa anak ko. Clara D. Bumagsak ang sulat mula sa nanginginig niyang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Anak! Sa iba? Ano ang pinagsasasabi ni Clara? Clara, sigaw niya, tumakbo palabas ng silid. Clara! Nasaan ka? Nilapitan niya ang closet ni Clara. Bukas. At halos walang laman. Ang mga damit nito, ang mga personal na gamit, ang kanyang maliit na maleta, wala na. Parang may humampas sa kanya ng malaking bato. Hindi ito totoo. Isang bangungot lang ito. Kinuha niya agad ang telepono at tinawagan si Clara. Ring ng ring, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ng sinubukan, paulit-ulit, ngunit laging pareho ang resulta. Walang sagot. Nagsimula siyang maghanap. Sa bawat sulok ng bahay. Sa kusina, sa sala, sa hardin. Kahit alam niyang wala, patuloy pa rin siya sa paghahanap, umaasa na baka nagtatago lang ito, na baka nagbibiro lang ito. Clara, please. Hindi ito nakakatawa, sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Pero ang bahay ay nanatiling tahimik. Ang katahimikan na iyon ay parang isang malaking halimaw na lumalamon sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip. Anak? Kanino? Wala siyang alam na anak sa iba. Ang tanging babaeng nakasama niya ay si Clara. At si Serafina pero matagal na iyon. Wala silang anak. Impossible. Bigla siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Serafina. Kahit ayaw niya, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Kailangan niyang malaman kung bakit binanggit ni Clara ang pangalan ni Serafina. Pagdating niya sa condominium unit ni Serafina, nagulat ito nang makita siya. Namumugto ang mga mata ni Serafina, tila umiyak. Ellie! Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Serafina, ang boses ay mahina. Si Clara. Nagpadala siya ng sulat. Sabi niya may anak daw ako sa'yo. Anong ibig sabihin nito, Serafina? Tanong ni Elias, ang boses ay puno ng galit at pagkalito. Biglang bumagsak ang luha sa mga mata ni Serafina. Ellie! I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na makikita niya. Pero hindi totoo ang iniisip niya. Walang anak. Wala tayong anak. May inampon lang akong bata, Ellie. At nagpanggap ako na galing sa'yo para mapansin mo ulit ako. Pero hindi ko akalain na makikita niya ang mga mensahe. I'm so sorry, Ellie. Lumapit si Serafina at hinawakan ang kamay ni Elias, ngunit agad niya itong binawi. Inampon? Nagpanggap. Para mapansin ko. Serafina, dahil sa kalokohan mo, nawala sa akin si Clara. Nawala ang asawa ko, sigaw ni Elias, ang galit ay unti-unting pumalit sa pagkalito. Ellie, please patawarin mo ako. Nabulag lang ako sa pagmamahal ko sa'yo. Akala ko, ito ang paraan para bumalik ka sa akin. Pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi na pinansin ni Elias ang mga paliwanag ni Serafina. Ang tanging nasa isip niya ay si Clara. Nasaan na siya? Paano niya hahanapin ang asawa niya? Bumalik si Elias sa bahay, ang isip ay gulo-gulo. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan ni Clara, ang mga kamag-anak nito, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Habang nakaupo siya sa sala, nakita niya ang wedding photo nila ni Clara sa mantelpiece. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pangako. Lahat ng iyon ay tila naglaho na parang bula. Ang bahay na minsan ay puno ng pagmamahalan at tawanan ay ngayon ay tahimik at malungkot. Biglang may kumatok sa pinto. Si Nico.
Ang pinsan niya. Ellie, narinig ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Tanong ni Nico, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nico, nawala si Clara. Iniwan niya ako, sabi ni Elias, halos hindi makapaniwala sa sarili niyang mga salita. Ano? Paano nangyari yan? Ikinuwento ni Elias ang lahat, mula sa sulat ni Clara hanggang sa pag-amin ni Serafina. Nakikinig si Nico ng seryoso, minsan ay umiling-iling, tila hindi makapaniwala. Eli, alam kong masakit yan. Pero kailangan mong maging matatag, sabi ni Nico, inakbayan si Elias. Tutulungan kitang hanapin si Clara. Gagamitin natin ang lahat ng koneksyon natin. Ngunit habang nagsasalita si Nico, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Elias. Isang kislap ng tagumpay. Pero Eli, sa totoo lang baka naman hindi lang si Serafina ang dahilan, patuloy ni Nico, ang boses ay bumaba. Alam mo naman si Clara, medyo impulsive. Baka naman may iba na siyang nakilala. Narinig ko kasi sa isang kaibigan ko, may nakita raw silang babae na kamukha ni Clara, may kasamang lalaki, sa airport. Pero syempre, tsismis lang yon. Huwag mo na lang masyadong isipin. Biglang nanlamig si Elias. Isang lalaki. Hindi. Impossible. Hindi magagawa ni Clara sa kanya iyon. Pero ang mga salita ni Nico ay nagtanim ng buto ng pagdududa sa kanyang puso. Ang sakit na naramdaman niya ay lalong lumala. Hindi lang pala siya niloko, iniwan pa siya para sa iba. Niyakap ni Elias ang sarili, ang pakiramdam ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Ang kanyang asawa ay nawala, ang kanyang pamilya ay gumuho, at ngayon, may pagdududa pa sa kanyang puso na baka may iba na si Clara. Lumipas ang mga taon, parang alon sa dagat na walang tigil sa pagdaan. Ang Palawan, na minsan ay naging takbuhan ni Clara mula sa kanyang masakit na nakaraan, ay unti-unting naging tahanan. Dito niya isinilang ang kanyang tatlong bituin, si Stella, ang panganay na babae, may matatalim na mata tulad ng kanyang ama, si Leo, ang pangalawa, isang malikot at masayahing bata, at si Lera, ang bunso. Tahimik ngunit may malalim na pag-iisip. Triplet. Ang salitang iyon ay patuloy na nagpapabalik sa kanya sa araw na nalaman niya ang katotohanan. Isang katotohanan na lalong nagpatibay sa kanyang desisyong lumayo. Bawat araw ay isang laban. Ang pagiging solong ina ng tatlong bata ay hindi biro. Nagtrabaho si Clara sa isang maliit na resort bilang receptionist at minsan ay tour guide para kumita ng sapat. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi na nakakapahinga, pero sa tuwing titingnan niya ang kanyang mga anak, nawawala ang lahat ng pagod. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang pag-asa. Mama, bakit po wala kaming papa? Tanong ni Stella isang hapon habang naglalaro sila sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa ibang mga bata na kasama ang kanilang mga ama. Naramdaman ni Clara ang kirot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na tanong. Paulit-ulit na kasinungalingan ang kanyang isasagot. Nasa malayo ang papa niyo, anak. Nagtatrabaho. Pero mahal na mahal kayo ng papa niyo. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang ipaliwanag sa mga bata ang sakit na dinulot ng kanilang ama. Mas mabuti nang manatili sa kasinungalingan para sa kapakanan ng kanilang inosenteng puso. Minsan sa isang buwan tumatawag si Nico. Ang boses niya ay laging puno ng pag-aalala at suporta. Nagpapadala rin siya ng pera, sapat para sa pangangailangan ng mga bata. Si Nico ang naging tulay niya sa mundo sa labas ng Palawan. Ang tanging taong alam niya na mapagkakatiwalaan. Kumusta kayo dyan, Clara? Tanong ni Nico sa isang tawag. Okay lang kami, Nico. Salamat sa tulong mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, sagot ni Clara, taos puso ang pasasalamat. Wala iyon, Clara. Pamilya tayo. At saka, alam kong nahihirapan ka. Si Elias patuloy pa rin siyang naghahanap pero hindi na kasing sigasig ng dati. Mukhang tinanggap na niya ang lahat. Naramdaman ni Clara ang bahagyang kirot sa kanyang puso. Tinanggap na ni Elias? Ibig sabihin, wala na siyang pakialam? Ngunit agad niyang pinawi ang damdaming iyon. Mas mabuti na rin siguro. Hindi na siya kailangang magtago. Mabuti na rin siguro, sagot niya, pinipilit maging matatag. Masaya na ako rito kasama ang mga bata.
Ito na ang buhay ko. Isang gabi, habang nakaupo si Clara sa veranda ng kanilang maliit na bahay, pinagmamasdan ang mga bituin, naalala niya ang mga gabing kasama niya si Elias. Ang mga pangako nila sa isa't isa. Ang mga pangarap. Ang lahat ng iyon ay tila isang malabong panaginip na hindi na kailanman magiging totoo. May pagdududa pa rin sa kanyang puso kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mga natutulog niyang anak, nawawala ang pagdududa. Sila ang kanyang prioridad. Sila ang kanyang mundo. Mama, masakit ang tiyan ko, bulong ni Stella, gising na gising, hawak ang kanyang tiyan. Nagulantang si Clara. Agad siyang lumapit sa anak. Mainit ang noo nito. Nagsusuka si Stella. Stella. Anong nangyari? Tanong ni Clara, nag-aalala. Dinala niya agad si Stella sa pinakamalapit na klinik. Ang doktor ay nagbigay ng gamot, ngunit sinabi na kailangan itong obserbahan sa ospital sa Puerto Princesa at kailangan ng karagdagang tests. Ang gastos ay malaki. Naramdaman ni Clara ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang pera na ipinapadala ni Nico ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Wala siyang ipon para sa ganitong emergency. Doktora, wala po akong ganong kalaking pera, sabi ni Clara, halos maiyak. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital sa lalong madaling panahon, ma'am. Delikado po kung hindi siya magagamot agad, paliwanag ng doktor. Napaupo si Clara sa isang upuan sa labas ng klinik, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang mga anak ay natutulog sa tabi niya, hindi alam ang bigat ng problema na dinadala ng kanilang ina. Paano? Paano niya hahanapin ang pera para sa anak niya? Ang lahat ng kanyang pagiging matatag ay tila naglaho. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Lumipas ang 5 taon. Ang Elias de la Cruz na minsan ay nalugmok sa pagkawala ni Clara ay ngayon ay mas matatag, mas matagumpay. Ang kanyang kumpanya ay lumago, naging isa sa mga nangunguna sa industriya. Ang kanyang pangalan ay kinikilala sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng bawat ngiti sa mga business meetings at sa bawat tagumpay na kanyang nakamit, may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay patuloy na naghahanap. Ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagtatago ng isang malaking butas na iniwan ni Clara. Ying de la Cruz, ang proposal po mula sa international investors ay naaprubahan na. Malaking tulong po ito sa pagpapalawak ng ating operasyon, sabi ng kanyang assistant, si Eli Ramirez, habang nasa isang board meeting. Tumango si Elias, pilit na ngumiti. Magaling, Ying Ramirez. Ihanda ang lahat ng kinakailangan para sa susunod na hakbang. Ang lahat ay nakangiti, nagpapalakpakan. Ngunit sa loob ni Elias, walang kasiyahan. Ang lahat ng ito ay walang saysay kung wala si Clara sa tabi niya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay para sa kanilang kinabukasan, para sa kanilang pamilya. Pero wala na siya. Pagkatapos ng meeting, dumiretso si Elias sa kanyang opisina. Nakalatag sa kanyang mesa ang mga folder mula sa iba't ibang private detectives na kanyang kinontrata. Bawat isa ay may parehong resulta, no leads. Dead end. Missing person remains untraced. Wala pa rin ba, Detective Santos? Tanong ni Elias sa isang matandang detective na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Yumaling si Detective Santos. I'm sorry, Jim de la Cruz. Ang galing ng asawa niyo magtago. O may tumutulong sa kanya. Walang bakas. Tila naglaho na parang bula. Naramdaman ni Elias ang pagkabigo. Ilang taon na. Ilang taon na siyang naghahanap. Ilang taon na siyang umaasa. Pero wala. Wala si Clara. Walang balita. Ang bawat araw ay isang pagpapahirap. Salamat, detective, sabi niya, pinilit maging kalmado. Ipagpatuloy niyo lang ang paghahanap. Doblehin ko ang bayad. Eli, wag mo nang pilitin ang sarili mo. 5 taon na. Baka naman ayaw na talaga niyang magpakita sa'yo, sabi ni Serafina, na biglang pumasok sa opisina niya. Madalas na itong dumalaw sa kanya, nagpapanggap na nag-aalala, nagpapanggap na kaibigan. Ngunit alam ni Elias ang tunay nitong intensyon. Gusto nitong punan ang butas na iniwan ni Clara. Hindi, Serafina. Hindi ako titigil. Alam kong may dahilan si Clara. At alam kong may nagtatago sa kanya, matigas na sabi ni Elias.
Lumapit si Serafina at hinawakan ang braso ni Elias. Ellie, please. Tingnan mo ang sarili mo. Ang payat-payat mo. Hindi ka na nakakakain ng maayos. Hindi ka na nakakatulog ng maayos. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko ito para sa'yo. Gusto ko lang na maging masaya ka ulit. Inalis ni Elias ang kamay ni Serafina. Salamat sa pag-aalala mo, Serafina. Pero hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko ay si Clara. At hindi ka makakatulong sa paghahanap sa kanya. Napansin ni Elias ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Serafina. Isang mabilis na kislap ng galit sa kanyang mga mata, ngunit agad itong nawala at napalitan ng pilit ng ngiti. Kung iyan ang gusto mo, Ellie. Nandito lang ako para sa'yo. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako, sabi ni Serafina bago lumabas ng opisina. Napabuntong hininga si Elias. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang ginugulo ni Serafina. Alam niyang may kinalaman ito sa pagkawala ni Clara, ngunit hindi niya maisip kung paano. Isang araw, habang nasa isang coffee shop si Elias, para sa isang business meeting, nakita niya si Nico na nakaupo sa isang sulok, kausap ang isang hindi pamilyar na tao. Nakita niya ang pag-abot ni Nico ng isang sobre sa taong iyon. May kakaiba sa kilos ni Nico. Tila nagtatago. Nag-alinlangan si Elias. Hindi niya ugali na magduda sa kanyang pinsan. Pero nitong mga nakaraang taon, may mga pagkakataon na naramdaman niya ang kakaibang pagbabago kay Nico. Minsan ay masyado itong nag-aalala, minsan naman ay masyado itong nagiging mapanlin lang sa kanyang mga salita. Nagpasya si Elias na lapitan si Nico pagkatapos ng meeting nito. Nico, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elias, sinubukan maging kaswal. Nagulat si Nico. Ellie, ikaw pala. May kausap lang ako sa negosyo. Ikaw? May meeting ka rin ba? Sino yung kausap mo? Mukhang seryoso ang usapan nyo, tanong ni Elias, sinubukan na basahin ang mukha ni Nico. Wala yon. Isang supplier lang. May problema lang kami sa delivery, sagot ni Nico, pilit na ngumiti. Ngunit napansin ni Elias ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Nico. Umalis si Elias, ngunit ang pagdududa ay nanatili sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaiba sa kilos ni Nico. Kinabukasan, nagpasya si Elias na bisitahin ang isang matandang kaibigan, si Attorney Reyes, na isa ring batikang abogado. Gusto niyang magtanong tungkol sa annulment. Ang sulat ni Clara ay nagbanggit ng annulment, at kahit alam niyang hindi totoo ang mga sinabi ni Serafina, may bahagi pa rin sa kanya ang nagdududa. Attorney, may gusto lang akong itanong tungkol sa annulment, simula ni Elias. Ano yon, Ellie? Tanong ni Attorney Reyes. Ikinuwento ni Elias ang tungkol sa sulat ni Clara at ang pagkakita nito sa isang peking annulment paper. Ellie, kung peke ang annulment paper, malaking kaso yan. Sino ang gumawa niyan? Tanong ni Attorney Reyes, seryoso ang mukha. At bakit mo naman nasabi na peke? Hindi ko sigurado, Attorney. Pero may kutob lang ako. At saka, hindi ako kailanman magfa-file ng annulment kay Clara. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Napaisip si Attorney Reyes. Ellie, kung may nagpeke ng pirma mo, malaking krimen yan. Kailangan nating imbestigahan ng mabuti. Habang nag-uusap sila, may biglang pumasok sa opisina ni Attorney Reyes. Isang bagong detective na inirekomenda ng isang kaibigan. Eng de la Cruz, may nakuha po akong lead, sabi ng detective, inilapag ang isang sobre sa mesa. Hindi pa po ito kumpirmado, pero may nakakita po sa isang babae na kamukha ng asawa nyo, kasama ang 3 bata, sa isang liblib na isla sa Palawan. Kinuha ni Elias ang larawan. Blur. Malabo. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha. Ngunit ang figura ng babae, ang paraan ng paglakad nito, ang 3 maliliit na anino sa tabi nito. Naramdaman ni Elias ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba si Clara? Ito ba ang mga anak niya? Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ang matinding pagdududa. Masyadong malabo ang larawan. Masyadong malayo. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Elias. Ang malabong larawan ng babae at 3 bata ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip.
Kahit malabo, may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya sa tuwing tinitignan niya ito. Isang pag-asa. Isang munting pag-asa na matagal nang nawala sa kanya. Kung si Clara man ito, kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinaumagahan, maaga pa ay nasa airport na si Elias. Hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang pupuntahan, kahit kay Nico. Gusto niyang siya mismo ang makakita, makakumpirma. Ang bawat minuto sa eroplano ay parang oras. Ang bawat ulap na nadaanan ay parang hadlang sa kanyang paghahanap. Ang kanyang puso ay naghahalo ang kaba at pag-asa. Paano kung hindi siya si Clara? Paano kung isa lang itong malaking pagkabigo? Pero paano kung siya nga? Pagdating niya sa Puerto Princesa, agad siyang sumakay ng van patungong El Nido. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagpapahiwatig ng kapayapaan, mga berdeng burol, asul na dagat at malawak na kalangitan. Ngunit sa loob niya may bagyo. Nang makarating siya sa El Nido, agad siyang nag-check-in sa isang maliit na hotel. Hindi siya nagpahinga. Agad siyang nag-arkila ng bangka para maglibot sa mga isla. Ang sabi ng detective, sa isang liblib na isla raw nakita ang babae. Maraming isla sa Palawan. Kailangan niyang maging masipag. Manong, alam niyo po ba kung may babaeng may 3 anak na nakatira sa isa sa mga liblib na isla rito? Tanong ni Elias sa bangkero. Nagkibit balikat ang bangkero. Marami pong ganyan dito, sir. Maraming pamilya. Bakit po? Hindi na nagpaliwanag pa si Elias. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Bawat resort, bawat maliit na fishing village, kanyang nilapitan. Nagtatanong, nagbabaka sakali. Sa isang maliit na nayon, habang naglalakad siya sa tabing dagat, nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng mga sariwang isda. Ang mukha nito ay puno ng kunot, ngunit may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Nilapitan niya ito. Magandang hapon po, Aling Nena, bati niya, base sa nakasulat sa karatula ng tindahan. May itatanong lang po sana ako. Ano yon, iho? Tanong ng matanda, nakangiti. May kilala po ba kayong babae rito na nagngangalang Clara? May 3 po siyang anak. Mga 5 anyos na po siguro ngayon, tanong ni Elias, nagbabaka sakali. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mga labi. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi ko po kilala, iho. Maraming Clara rito. At marami ring may anak, sagot ni Aling Nena, ang boses ay bahagyang naging malamig. Naramdaman ni Elias ang pagdududa. May alam ang matanda. Ramdam niya. Sigurado po kayo, Aling Nena? Mahalaga po kasi. Matagal ko na po siyang hinahanap. Pasensya na, iho. Hindi ko talaga alam, matigas na sabi ng matanda at bumalik sa pag-aayos ng kanyang paninda. Napabuntong hininga si Elias. Ayaw magsalita ng matanda. May tinatago. Pero ano? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan. Nakita niya ang 3 bata na naglalaro sa dalampasigan, nagtatakbuhan, naghahabulan. Ang kanilang mga tawanan ay umalinggaw sa hangin. Isang batang babae, may mahabang buhok na kulay tsokolate, ay tumakbo papalapit sa isang maliit na tindahan ng mga souvenir. Sumunod ang 2 batang lalaki, isa ay malikot at ang isa ay tahimik. Napatigil si Elias. May kakaiba sa mga bata. Ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga ngiti parang pamilyar. Ngunit hindi niya pinansin. Maraming bata sa Palawan. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa tindahan. Narinig niya ang boses ng isang babae mula sa loob. Stella! Leo! Lera! Huwag kayong masyadong malayo. Dito lang kayo sa tabi ni Mama. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elias. Stella. Leo. Lera. Ang mga pangalan na iyon. Ang mga pangalan na minsan ay pinag-usapan nila ni Clara para sa kanilang magiging anak. At ang boses ng babae. Dahan-dahan siyang lumapit sa tindahan. Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang likod ng isang babae, nakatalikod sa kanya, kausap ang tindera. Ang kanyang buhok ay mahaba, kulay itim at nakapusod. Ang kanyang tindig ay pamilyar. Ang kanyang balikat. Sige po, Aling Nena. Salamat po, sabi ng babae. Si Aling Nena.
Ang matandang babae sa tindahan ng isda? Biglang humarap ang babae. Ngunit sa pagharap nito, may dumaang isang turista sa pagitan nila, tinakpan ang paningin ni Elias. Nang mawala ang turista, wala na ang babae. Tanging ang tatlong bata na lang ang nakita niya, naglalakad papalayo, sumusunod sa kanilang ina na nawala na sa paningin. Naramdaman ni Elias ang matinding pagkadismaya. Malapit na. Napakalapit na niya. Ngunit hindi niya naabutan. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa dalampasigan, ang isip ay gulo-gulo. Sino ang babaeng iyon? Bakit pamilyar ang kanyang boses? At ang mga pangalan ng mga bata? Habang naglalakad, may napansin siyang isang bagay na nakabaon sa buhangin. Isang maliit na laruan. Isang lumang laruan. Isang maliit na plastik na eroplano, kulay asul, na may bahagyang sira sa pakpak. Pinulot niya ito. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang laruang iyon ay parang may koneksyon sa kanya. Parang nakita na niya ito dati. Biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala. Isang araw, bago pa nawala si Clara, nag-usap sila tungkol sa mga pangalan ng kanilang magiging anak. At sinabi ni Clara na gusto niya ng isang laruang eroplano para sa kanilang magiging anak na lalaki dahil gusto niyang lumipad ito ng mataas. Tinitigan ni Elias ang laruan sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ito ba? Ito ba ang laruan na minsan ay pinag-usapan nila ni Clara? Ang laruan na para sa kanilang anak? Isang hapon, habang abala si Clara sa paghahanda ng hapunan para sa kanyang mga anak, biglang may kumatok sa pinto. Si Nico. Hindi karaniwan ang pagdalaw niya ng walang pasabi, lalo na't abala siya sa Maynila. Ngunit ang presensya niya ay laging nagbibigay ng kakaibang ginhawa kay Clara. Siya ang kanyang koneksyon sa nakaraan, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng suporta ng panahong wala siyang matakbuhan. Nico, anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang nagsabi, bati ni Clara, may ngiti sa mga labi. Gusto ko lang kayong sorpresahin. At saka, namiss ko na kayo, sagot ni Nico, may dalang mga pasalubong para sa mga bata. Niyakap niya si Clara at ginulo ang buhok ng mga bata. Habang naghahapunan sila, nagkukwentuhan si Nico tungkol sa mga nangyayari sa Maynila. Ang kanyang boses ay laging puno ng pag-aalala para kay Clara, at minsan ay may bahid ng pagkaawa para kay Elias. Alam mo, Clara, kawawa rin si Elias. Hindi pa rin siya nakakabangon ng tuluyan. Ang kumpanya niya, medyo nahihirapan pa rin. At saka, si Serafina patuloy pa rin siyang ginugulo, sabi ni Nico habang kumakain. Biglang nanlamig si Clara. Si Serafina. Bakit? Akala ko ba, masaya na siya sa anak niya? Nagulat si Nico. Anong anak? Walang anak si Serafina, Clara. May inampon lang siyang bata noon, pero hindi naman talaga anak ni Eli. Ginawa lang niya iyon para mapansin siya ulit ni Eli. Hindi mo ba alam? Parang may bumagsak na malaking bato sa ulo ni Clara. Walang anak. Hindi anak ni Elias. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang dahilan ng kanyang paglisan, ay isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kutsara sa kanyang kamay ay halos mahulog. Tiningnan niya si Nico, ang mga mata ay puno ng pagtataka at pagdududa. Anong sinasabi mo, Nico? Sabi mo may anak si Elias at Serafina. Pinakita mo pa nga sa akin ang mga mensahe at larawan noon, sabi ni Clara, ang boses ay nanginginig. Nagulat si Nico sa kanyang reaksyon. Ha? Hindi ah. Hindi ko sinabi yon. Ang sabi ko lang, may inampon si Serafina at sinubukan niyang ipamukha kay Eli na anak niya. Pero hindi totoo. At saka, hindi ko naman pinakita sa iyo ang mga mensahe. Baka naman nagkamali ka lang ng pagkakaintindi. Ngunit hindi nagkamali si Clara. Malinaw na malinaw sa kanyang isip ang mga mensahe, ang mga larawan. Ang mga salitang key our little one at ti kaming dalawa ng anak mo. At ang pagdating ng annulment paper. Lahat ng iyon ay nagpatunay sa kanya na niloko siya ni Elias. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na umalis siya. Ang pagkabigla niya sa balita ng kanyang triplets. At ang pagdating ni Nico na tila isang anghel na nagligtas sa kanya. Ngunit ngayon, may kakaiba sa mga salita ni Nico. May bahid ng pagtatago.
Nico, bakit mo sinabi na pinirmahan ni Elias ang annulment paper? Tanong ni Clara, ang boses ay matigas. Nag-iwas ng tingin si Nico. Ah, yun ba? Kasi akala ko, yun ang gusto ni Eli. Gusto na niyang magsimulang muli. At saka, para hindi ka na niya hanapin. Para maging tahimik na ang buhay mo. Nagulat si Clara. Ang mga paliwanag ni Nico ay tila hindi natugma. May mali. May malaking mali. Kinabukasan, habang natutulog ang mga bata, lihim na kinuha ni Clara ang kanyang lumang cellphone. Ang cellphone na ginamit niya noong umalis siya sa Maynila. Ang cellphone na naglalaman ng mga larawan at mensahe na nakita niya sa phone ni Elias. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang gallery. Ngunit wala. Walang larawan ng sanggol. Walang mensahe mula kay Serafina. Tanging ang mga lumang larawan nila ni Elias at ang mga larawan ng kanyang tiyan noong buntis pa siya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Clara. Nasaan ang mga larawan? Nasaan ang mga mensahe? Hindi niya ito pinunasan. Sigurado siya. Naalala niya ang araw na umalis siya. Ang pagmamadali niya. Ang pagkabigla niya. At ang pagdating ni Nico. Siya lang ang nakahawak sa phone niya bukod sa kanya. Isang matinding galit ang bumalot kay Clara. Niloko siya. Hindi lang si Elias ang nanloko sa kanya. Pati si Nico. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kinuha niya ang annulment paper na matagal na niyang itinago. Tinitigan niya ang pirma ni Elias. May kakaiba. Hindi ito ang pirma ni Elias. May bahid ng pagkakaiba. Agad niyang tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Elara, na isa ng successful na abogado sa Maynila. Elara, may kailangan akong malaman. Tungkol sa annulment paper. At tungkol kay Elias at Serafina, sabi ni Clara, ang boses ay puno ng pagdududa at galit. Clara, saan ka ba galing? 5 taon kang nawala. Nag-aalala ako sa'yo, sigaw ni Elara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mahabang kwento, Elara. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman kung peke ba ang annulment paper na ito. At kung totoo ba ang sinasabi ni Nico na walang anak si Elias at Serafina. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Elara. Sige, Clara. Padalhan mo ako ng kopya ng annulment paper. At ikaw mag-ingat ka. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Pero tutulungan kita. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Clara sa sahig. Ang kanyang isip ay gulo-gulo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Ang kanyang paglisan, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang mga luha, lahat ng iyon ay dahil sa isang malaking kasinungalingan. Tiningnan niya ang mga natutulog niyang anak. Ang kanilang mga inosenteng mukha. Sila ang naging dahilan ng kanyang paglisan. At ngayon, nalaman niya na ang lahat ng iyon ay isang malaking pagkakamali. Ang malabong larawan ng babae at 3 bata sa Palawan ay patuloy na gumugulo sa isip ni Elias. Ang laruang eroplano na nakita niya sa dalampasigan ay lalong nagpatibay sa kanyang kutob. Hindi lang ito basta kutob. Ito ang kanyang pag-asa. Kailangan niyang kumpirmahin. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pagdududa niya kay Nico ay lalong lumalalim. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Elias. Agad siyang nag-hire ng isang high-profile private investigator, si Amy Cruz, na kilala sa kanyang kakayahan sa paghahanap ng mga nawawalang tao at pagbubunyag ng mga lihim. Amy Cruz, gusto kong imbestigahan niyo ang pinsan ko, si Nico de la Cruz. Lahat ng galaw niya, ang mga transaksyon niya, ang mga taong nakakasalamuhan niya, utos ni Elias, seryoso ang mukha. Nagulat si Amy Cruz. Ang pinsan niyo po. May hinala po ba kayo? May kutob lang ako. At kailangan kong malaman ang totoo. Gusto kong malaman kung may kinalaman siya sa pagkawala ni Clara. Sagot ni Elias, ang boses ay puno ng determinasyon. Sinimula ni Amy Cruz ang kanyang trabaho. Ilang araw ang lumipas, at ang mga ulat na natatanggap ni Elias ay lalong nagpapatibay sa kanyang hinala. Amy de la Cruz, may nakita po kaming serye ng malalaking financial transactions mula sa accounts ni Amy Nico de la Cruz. Regular po itong nagpapadala ng pera sa isang account sa Palawan.
Ang pangalan ng account holder ay Clara Alcantara, sabi ni Amy Cruz sa isang tawag. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elias. Clara. Nasa Palawan nga si Clara. At si Nico ang nagpapadala ng pera. Bakit? Bakit itinago ni Nico ang lahat ng ito? Pumunta kayo sa Palawan, Amy Cruz. Hanapin niyo ang account holder na iyan. At alamin niyo kung bakit siya binibigyan ng pera ni Nico. Utos ni Elias, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi lang iyon. May mga ulat din na nagpapakita ng madalas na pagkikita ni Nico at Serafina. Mga lihim na pagkikita sa mga restaurant, sa mga coffee shop, at maging sa mga pribadong lugar. Ang bawat ulat ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Elias. Naalala niya ang araw na umalis si Clara. Ang pagdating ni Serafina na nagpaliwanag tungkol sa iampon nitong bata. Ang mga salita ni Nico na nagtanim ng pagdududa sa kanyang puso tungkol sa pagtataksil ni Clara. Ang lahat ng iyon ay tila isang malaking palabas. Isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Elias ang matinding galit. Hindi lang siya niloko ni Serafina. Pati si Nico, ang pinsan niya, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang taong itinuring niyang kapatid. Si Nico ang nasa likod ng lahat. Siya ang nagtago kay Clara. Siya ang nagmanipula sa sitwasyon. Isang gabi, habang nag-iisa si Elias sa kanyang opisina, tinitigan niya ang mga larawan ni Clara sa kanyang desk. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya sa loob ng 5 taon ay biglang bumalik. Ang pagkabigo, ang kalungkutan, ang paghahanap na walang katapusan. At ngayon, nalaman niya na ang lahat ng iyon ay dahil sa pagtataksil ng kanyang sariling pinsan. Nico, bakit? Bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Naalala niya ang mga pangarap nila ni Clara. Ang kanilang pamilya. Ang kanilang mga anak. Ang lahat ng iyon ay kinuha sa kanya dahil sa kasakiman at inggit ni Nico. Kinaumagahan, nagpa siya si Elias na harapin si Serafina. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang kanilang kasinungalingan. Pumunta siya sa opisina ni Serafina, walang pasabi. Nagulat si Serafina nang makita siya. Ellie, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Serafina, may bahid ng kaba sa kanyang boses. Gusto kong malaman ang lahat, Serafina. Tungkol sa annulment paper. Tungkol sa bata. At tungkol sa koneksyon mo kay Nico, sabi ni Elias, ang boses ay matigas at puno ng galit. Biglang namutla si Serafina. Ano ang pinagsasasabi mo, Ellie? Wala akong alam. Huwag ka nang magsinungaling, Serafina. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa mga transaksyon ni Nico. At alam ko na ang tungkol sa mga pagkikita nyo. Sabihin mo ang totoo. Ngayon na. Nanginginig si Serafina. Wala na siyang kawala. Ellie, pipatawarin mo ako. Niloko lang ako ni Nico. Sabi niya, tutulungan niya akong bumalik ka sa akin. Sabi niya, ito ang paraan para maging masaya ka ulit. Masaya? Sa tingin mo ba masaya ako sa loob ng 5 taon na naghahanap ako sa asawa ko? Sa tingin mo ba masaya ako na nawala ang pamilya ko dahil sa inyong kasinungalingan? Sigaw ni Elias, ang kanyang galit ay hindi na napigilan. Ikinuwento ni Serafina ang lahat. Kung paano siya nilapitan ni Nico, kung paano siya ginamit para sirain ang relasyon nila ni Clara. Kung paano niya ginawa ang peking annulment paper at ang mga peking mensahe. Kung paano niya inutusan ang isang kaibigan na magpanggap na may anak sila ni Elias. Bawat salita ni Serafina ay parang matalim na punyal na sumaksak sa puso ni Elias. Ang sakit. Ang sakit na malaman na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. At ang bata. Nasaan ang bata? Tanong ni Elias, ang boses ay halos hindi na marinig. Wala, Ellie. Walang bata. Isang bata lang yon na inampun ko para magpanggap. Pero hindi ko na siya nakikita ngayon. Nasa ibang bansa na siya, sagot ni Serafina, umiiyak. Naramdaman ni Elias ang pagbagsak ng kanyang mundo. Walang anak. Walang anak si Serafina. Walang anak siya sa iba. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Biglang nagring ang telepono ni Elias. Si Amy Cruz. Amy de la Cruz, may nakuha po akong recording.
Isang conversation ni Amy Nico de la Cruz at ni Serafina Reyes. Tungkol po sa plano nila na itago si Amy Clara Alcantara at ang mga bata, sabi ni Amy Cruz. Parang may bumagsak na malaking bato sa ulo ni Elias. Recording. Plano. Padalhan mo ako ng kopya, Amy Cruz. Ngayon na, utos ni Elias, ang boses ay puno ng galit. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Elias si Serafina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Lahat ng ito dahil sa inyo. Dahil sa kasakiman at inggit nyo, sabi ni Elias, bago lumabas ng opisina ni Serafina, dala-dala ang sakit at galit sa kanyang puso. Hindi makatulog si Clara. Ang mga salita ni Nico, ang kanyang pagtanggi, ang kawalan ng mga larawan sa kanyang lumang telepono, lahat ng iyon ay parang tinik na nakabaon sa kanyang isip. 5 taon siyang namuhay sa isang kasinungalingan, sa isang pain na akala niya ay katotohanan. Ang bawat sandali ng paghihirap niya, ng pangungulilan niya, ng kanyang pagtatago sa Palawan, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kinaumagahan, agad siyang nagpadala ng kopya ng annulment paper kay Elara sa pamamagitan ng Express Courier. Hindi siya mapakali. Ang mga oras ay parang araw. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 2 araw, habang nag-aalmusal si Clara, kasama ang kanyang mga anak, biglang nagring ang telepono niya. Si Elara. Agad niyang sinagot, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Clara, nakuha ko na ang annulment paper mo. At tama ang hinala mo, sabi ni Elara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Peke ang pirma ni Elias. Malinaw na hindi siya ang pumirma. May gumaya lang. Naramdaman ni Clara ang paglamig ng kanyang kalamnan. Pek. Lahat ng iyon ay peke. Ang dokumento na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at nagtulak sa kanya na iwan ang lahat. Isang malaking kasinungalingan. Sinong gumawa nito, Elara? Sino ang may pakana? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi pa namin sigurado. Pero imbestigahan namin ng husto. Clara, kailangan mong maging maingat. Kung sino man ang gumawa nito, malalim ang koneksyon, babala ni Elara. Pagkatapos ng tawag ni Elara, naramdaman ni Clara ang matinding panlilinlang. Hindi lang siya nawalan ng asawa dahil sa kasinungalingan, kundi 5 taon din siyang nabuhay sa pagkukunwari. Ang sakit, ang galit, ang hininga niya ay halos hindi na lumabas. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan siyang buksan, ngunit ang kutob niya ay mas malakas. Clara, alam ko ang lahat. Ang totoo tungkol kay Elias at Serafina. At ang totoo tungkol sa annulment paper. Magkita tayo sa lumang coffee shop sa kanto ng Mactan Avenue. Mag-isa ka. Mahalaga ito para sa kinabukasan ng mga anak mo. Nagulat si Clara. Sino ito? Paano nito nalaman ang lahat? At ang kinabukasan ng mga anak mo? Nag-alinlangan siya. Ngunit ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan ay mas malakas. Kailangan niyang malaman. Para sa mga anak niya. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Clara, iniwan ang mga anak sa pangangalaga ng kanyang kapitbahay. Nagtungo siya sa tinukoy na lugar. Nakita niya ang isang babae na nakaupo sa isang sulok ng coffee shop, may takip na sombrero at nakasuot ng sunglasses. Pag-alis ng babae, nakita niya ang isang matandang babae na dating nakita niya sa tindahan ng isda, si Aling Nena. Pero hindi si Aling Nena. Siya si Yaya Loida. Ang dating yaya ng anak na inampon ni Serafina. Yaya Loida, tanong ni Clara, hindi makapaniwala. Tumango si Yaya Loida. Clara, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ako makatulog sa bigat ng konsensya ko. Umupo si Clara sa harap ni Yaya Loida, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ano po ang ibig niyong sabihin, Yaya Loida? Anong katotohanan? Tanong ni Clara. Nagsimulang magkwento si Yaya Loida. Kung paano siya kinuha ni Serafina para alagaan ang isang bata. Ang bata ay ampon. Hindi anak ni Elias. Ang sabi po ni Maam Serafina, anak daw niya at ni Sir Elias ang bata. Pero narinig ko po sila minsan na nag-uusap ni Sir Nico, ang pinsan ni Sir Elias. Ang pinaplano po nila ay kung paano kayo paghiwalayin ni Sir Elias. Gumawa po sila ng mga peking ebidensya,
para lang maniwala kayo na may anak si Sir Elias sa iba. At ang annulment paper, pek rin po yon. Pinilit po nila akong tumulong dahil nagbabanta po sila sa pamilya ko. Ang bawat salita ni Yaya Luida ay parang mga martilyo na bumabagsak sa kanyang ulo. Ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang paglisan, lahat ng iyon ay dahil sa isang malaking kasinungalingan. At ang bata? Nasaan ang bata ngayon? Tanong ni Clara, ang boses ay halos hindi na marinig. Wala na po siya, Ma'am Clara. Dinala po siya sa ibang bansa ni Ma'am Serafina para hindi na maging ebidensya, sagot ni Yaya Luida, umiiyak. Patawarin niyo po ako, Ma'am Clara. Hindi ko po sinasadya. Ngunit wala nang narinig si Clara. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang isip ay gulo-gulo. Naglaho ang lahat ng galit niya kay Elias at napalitan ng matinding pagsisisi. Lumabas siya ng coffee shop, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang sikat ng araw ay parang kutsilyo na tumatama sa kanyang balat. Ang hangin ay parang humahampas sa kanyang mukha. Nang makauwi, dumiretso si Clara sa kanyang silid. Kinuha niya ang wedding photo niya at ni Elias. Tinitigan niya ang kanyang mukha sa larawan, ang ngiti niya na puno ng pag-asa. Ngayon, ang ngiting iyon ay napalitan ng pait at pagsisisi. Eli, patawarin mo ako, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Patawarin mo ako sa pag-iwan ko sa'yo. Ang kanyang puso ay masakit. Masakit dahil sa kasinungalingan. Masakit dahil sa pagdududa. At masakit dahil sa pag-ibig na kanyang binitawan. Niyakap niya ang larawan, ang kanyang mga hikbi ay umalinggaw-ngao sa tahimik na silid. Ngayon alam na niya ang totoo. At handa siyang gawin ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Pero saan siya magsisimula? Paano niya hahanapin si Elias? Nanginginig ang mga kamay ni Elias habang pinakikinggan ang recording ng usapan ni Nico at Serafina. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Malinaw na malinaw ang boses ni Nico, ang kanyang pinsan, ang taong itinuring niyang kapatid, na nagpaplano kung paano itago si Clara, kung paano manipulahin ang lahat. Kasama si Serafina, ang dating kasintahan na nagpanggap na nagmamalasakit. Kailangan nating siguraduhin na hindi na makikita ni Eli si Clara. Kailangan niyang maniwala na wala na siyang asawa, sabi ni Nico sa recording. At ang bata? Paano kung magtanong si Clara tungkol sa bata? Tanong ni Serafina. Ako na ang bahala doon. May paraan ako para hindi na makita ni Clara ang katotohanan. At para hindi na rin maghinala si Eli, sagot ni Nico, may bahid ng pagmamalaki sa boses. Napakagatlabi si Elias. Ang kanyang galit ay hindi na napigilan. 5 taon. 5 taon siyang naghahanap, nagdurusa, at umaasa, samantalang ang kanyang sariling pinsan ang may kagagawa ng lahat. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa sa anumang hiwalayan. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Elias. Tinawagan niya si Nico at inutusan itong magpunta sa opisina niya, ngayon na. Pagdating ni Nico, nakangiti pa ito, tila walang alam. Eli, anong atin? Parang seryoso ka ata. Ngunit ang mukha ni Elias ay matigas. Inilapag niya ang recorder sa mesa. Pakinggan mo ito, Nico. Pinindot niya ang play button. Umalingaw-ngaw sa buong opisina ang boses ni Nico at Serafina. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Nico. Ang kanyang mukha ay namutla. Anong ibig sabihin nito, Eli? Tanong ni Nico, pilit na nagtatago ng kaba. Ikaw ang magsabi sa akin, Nico. Ikaw ang nagtago kay Clara. Ikaw ang nagmanipula sa lahat. Bakit? Sigaw ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Nico, na napipilitan ng umamin, ay biglang nagbago ang ugali. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ako. Ako ang gumawa ng lahat. Dahil tanga ka, Eli. Hindi mo nakikita ang halaga ni Clara. Ang ganda ng buhay niyo, hindi mo pinahalagahan. Samantalang ako na laging nandyan, walang nakakakita. Gusto ko lang na magdusa ka. Gusto ko lang na maranasan mo ang sakit na naramdaman ko noong nakita kong mas masaya ka sa kanya, kaysa sa pamilya mo. Nagulat si Elias. Ano? Dahil lang doon? Dahil sa inggit? Dahil sa inggit. Gusto ko lang na mawala sa'yo ang lahat.
Para maranasan mo ang kawalan, sigaw ni Nico, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Dumating ang mga reporter, kinuha ang mga larawan. Ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat na. Ang paghaharap ni na Elias at Nico ay naging pampublikong issue. De la Cruz, totoo po ba na may malalim na away sa pamilya niyo? Tanong ng isang reporter. De la Cruz, kumusta po ang kumpanya niyo ngayong may ganitong iskandalo? Tanong ng isa pa. Hindi na sinagot ni Elias ang mga tanong. Ang kanyang isip ay gulo-gulo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila guguho na. Makalipas ang ilang oras, matapos ang gulo sa opisina, umuwi si Elias. Ang kanyang bahay ay tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas masakit pa sa ingay. Ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat na sa buong Maynila. Ang kanyang kumpanya, na minsan ay nasa tuktok, ay nagsisimulang bumagsak. Ang mga stock ay bumababa. Ang mga investors ay nag-aalala. Umupo si Elias sa sofa, ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Nawala si Clara. Walang balita sa mga anak niya. Ang kanyang pamilya ay gumuho. At ngayon, ang kanyang karera ay nasa bingit din. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang laban, ay nauwi sa wala. Naramdaman niya ang matinding kapaguran. Ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Clara! Nasaan ka? Bakit mo ako iniwan? Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kung kailan sa tingin niya ay wala na siyang pag-asa, biglang nagring ang telepono niya. Isang unregistered number. Mula sa Palawan. Nag-alinlangan si Elias. Sino ito? Ngunit ang kanyang puso ay may kutob. Sinagot niya ang tawag. De la Cruz. Kailangan po nating mag-usap. Nasa panganib po si Clara Alcantara at ang 3 niyang anak. Nasa Palawan po sila, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Naramdaman ni Elias ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Panganib? 3 anak. Si Clara at ang mga bata. Nasaan sila? Sabihin mo sa akin kung nasaan sila, sigaw ni Elias, ang kanyang pagod ay biglang napalitan ng bagong pag-asa at determinasyon. Ang boses sa kabilang linya ay parang musika sa tenga ni Elias, kahit papuno ito ng babala. Nasa panganib po si Clara Alcantara at ang 3 niyang anak. Nasa Palawan po sila. 3 anak. Hindi lang isa. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isip, nagbibigay ng bagong lakas. Hindi siya nag-iisa. May mga anak sila ni Clara. At nasa panganib sila. Sino ka? Paano mo nalaman? Nasaan sila ngayon? Sabihin mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Sunod-sunod na tanong ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Hindi na po mahalaga kung sino ako, de la Cruz. Ang mahalaga, alam ko ang plano ni na Nico at Ina Serafina. Pupuntahan nila si Avis Clara para tuluyang manahimik. Nasa isang liblib na bahay po sila malapit sa El Nido. Padadalhan ko po kayo ng eksaktong address sa text. Kailangan niyo pong magmadali. Wala na silang oras, sagot ng boses, bago ito tuluyang naputol. Agad na tinawagan ni Elias ang kanyang private investigator, si Emif Cruz. Emif Cruz, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Nasa Palawan si Clara at ang mga anak namin. Nasa panganib sila. Kailangan nating puntahan sila agad. E-contact mo ang pulisya sa Palawan. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng ebidensya na nakuha mo kina Nico at Serafina. At kailangan ko ng private jet, ngayon din. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Elias. Nag-impake siya ng ilang gamit, ang kanyang isip ay gulo-gulo sa dami ng impormasyon. 3 anak. Ang laro ang eroplano. Ang mga pangalan na Stella, Leo, Lyra. Lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Samantala, sa isang high-end hotel sa Maynila, nagmamadali sina Nico at Serafina sa pag-iimpact. Ang balita tungkol sa iskandalo ni Elias at ang paglantad ng kanilang mga kasinungalingan ay kumalat na. Alam nilang wala na silang kawala. Kailangan na nating umalis, Nico. Nalaman na ni Elias ang lahat.
Sigurado akong hinahabol na niya tayo, sabi ni Serafina, ang mukha ay puno ng takot. Kalma, Serafina. May plano ako. Pupuntahan natin si Clara. Kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakapagsalita. At pagkatapos, tatakas tayo papuntang ibang bansa, sagot ni Nico, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa desperasyon. Pero paano kung mahuli tayo? Hindi tayo mahuhuli. Kailangan lang nating maging mabilis. Nagmaneho sila patungo sa airport, ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanilang plano ay simple, puntahan si Clara, tapusin ang lahat at tumakas. Sa kabilang banda, si Elias ay nasa private jet na, patungong Palawan. Ang kanyang isip ay puno ng mga posibilidad. Paano kung huli na siya? Paano kung may nangyari na kina Clara at sa mga bata? Ang bawat paglipad ng eroplano ay parang isang tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa Palawan, agad siyang sumakay ng kotse na inihanda ni Cruz. Pinuntahan niya ang address na ibinigay sa kanya. Ang daan ay bako-bako at ang paligid ay liblib. Ang mga puno ay matataas at ang hangin ay malamig. Ang lahat ay tila nagpapahiwatig ng panganib. Habang nagmamaneho, biglang may tumawid na hayop sa daan, dahilan para biglang preno si Elias. Halos sumalpok ang kotse. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng maantala. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang isang maliit na bahay na nakatayo sa tabi ng isang bangin. Ang mga ilaw ay nakasindi. At sa labas ng bahay, nakita niya ang tatlong maliliit na figura. Ang kanyang mga anak. At sa tabi nila, si Clara. Ngunit hindi lang sila ang naroon. Nakita niya sina Nico at Serafina. Nakita niya ang pagtutok ni Nico ng baril kay Clara. Clara! Mga anak, sigaw ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Biglang napalingon sina Nico at Serafina. Nagulat sila nang makita si Elias. Ellie! Paano ka nakarating dito? Sigaw ni Nico, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Nico! Bitawan mo si Clara. Bitawan mo ang mga anak ko, sigaw ni Elias, tumakbo papalapit sa kanila. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang pagtutok ni Serafina ng kutsilyo sa liig ni Clara. Ang kanyang mga anak ay umiiyak, nakayakap sa kanilang ina. Huwag kang lalapit, Ellie. Kung lalapit ka, papatayin ko siya, sigaw ni Serafina, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Napatigil si Elias. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang kanyang pamilya ay nasa panganib. At kailangan niya silang iligtas. Naramdaman ni Clara ang matalim na dulo ng kutsilyo sa kanyang lig. Ang hininga ni Serafina ay mainit sa kanyang tainga, puno ng galit at paghihiganti. Sa kanyang paanan, nakayakap ang kanyang tatlong anak, si Stella, Leo at Lera, umiiyak, nanginginig sa takot. Ang kanilang mga munting katawan ay halos hindi na niya kayang protektahan. Huwag kang lalapit, Ellie. Kung lalapit ka, papatayin ko siya, sigaw ni Serafina, ang boses ay parang demonyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningas, puno ng puot. Gusto mo bang makita siyang mamatay sa harap mo, Ellie? Tulad ng pagpatay mo sa pangarap ko. Serafina! Bitawan mo si Clara. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan sa'yo, hindi siya, sigaw ni Elias, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Nakita ni Clara ang sakit sa mga mata ni Elias, ang pag-aalala para sa kanila. Wala siyang kasalanan? Siya ang dahilan kung bakit ka nawala sa akin, Ellie. Siya ang umagaw sa'yo. At ngayon, babawiin ko ang lahat. Sisiguraduhin kong magdurusa kayong dalawa, sigaw ni Serafina, at bahagya nitong idiniin ang kutsilyo sa liig ni Clara. Naramdaman ni Clara ang malamig na talim at ang bahagyang kirot. Mama! Mama, sigaw ni Stella, umiiyak. Huwag niyo pong saktan ang mama ko, sigaw ni Leo, pilit na kumakawala mula sa yakap ni Clara. Serafina! Tumigil ka, sigaw ni Nico na biglang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Hindi ito ang pinag-usapan natin. Hindi natin sila papatayin. Manahimik ka, Nico. Ito ang gusto ko. Gusto kong makita silang magdusa. Gusto kong makita si Ellie na mawala ng lahat, tulad ng pagkawala ko sa kanya, sigaw ni Serafina, ang kanyang boses ay parang baliw.
Serafina, wala kang anak kay Elias. Hindi kanya minahal. Ginawa mo lang ang lahat para saktan kami, sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang takot ay unti-unting napalitan ng puot. Biglang nanlaki ang mga mata ni Serafina. Paano mo nalaman? Sinong nagsabi sa'yo? Nalaman ko ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan nyo. Ang peking annulment paper. Ang peking anak. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. At dahil sa inyo, nawala ang pamilya ko. Nagdusa kami, sigaw ni Clara, ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon ng pagkabigla ni Serafina, kumilos si Elias. Mabilis siyang sumugod, sinunggaban ang braso ni Serafina na maihawak na kutsilyo. Nagkaroon ng pagtatalo. Pinilit ni Serafina na saksakin si Clara, ngunit hinarangan ito ni Elias. Samantala, sinubukan ni Nico na pigilan si Elias. Nagkaroon ng suntukan sa pagitan ng dalawang pinsan. Ang dating magkapatid ay ngayon ay nagpapatayan. Nico! Tumigil ka na! Tama na, sigaw ni Elias, habang sinasangga ang mga suntok ni Nico. Hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nawawala ng lahat, sigaw ni Nico, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Clara ang kanyang mga anak, pinoprotektahan sila mula sa gulo. Ang mga bata ay umiiyak, takot na takot. Biglang may narinig silang sirena. Ang pulisya. Dumating na sila. Nang makita ni Nico at Serafina ang mga pulis, nagpanik sila. Sinubukan nilang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Huwag kayong gagalaw. Sumuko na kayo, sigaw ng isang pulis. Sinubukan ni Nico na tumakas sa bangin, ngunit nahuli siya ng mga pulis. Si Serafina naman ay sinubukan ding tumakas, ngunit nahuli rin siya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang kaguluhan ay unti-unting nawala. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng pagod at sakit. Niyakap ni Clara ang kanyang mga anak, umiiyak. Okay lang kayo, mga anak. Okay lang tayo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay naghanap kay Elias. Nakita niya ito, nakatayo sa di kalayuan, nakatingin din sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, sakit at pag-asa. 5 taon. 5 taon silang nagkahiwalay. 5 taon silang nagdusa. At ngayon, sa wakas, nagkita silang muli. Dahan-dahan silang naglakad papalapit sa isa't isa. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Ang bawat sandali ay parang isang siglo. Nang magkaharap sila, walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Ang mga mata ni Clara ay puno ng pagsisisi, ng sakit, ng pagmamahal. Ang mga mata ni Elias ay puno ng pagkabigo, ng kalungkutan, ng paghahanap. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo. Isang pagdampi ng balat. Isang koneksyon na matagal nang nawala. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng kasinungalingan ay biglang nawala. Tanging ang kanilang pag-ibig ang natira. Matapos ang kaguluhan, nang madala na ang mga bata sa isang ligtas na lugar at si Nico at Serafina ay nasa kustodyanan ng pulisya, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sina Elias at Clara na mag-usap. Nakaupo sila sa isang bench sa labas ng maliit na bahay, habang ang kanilang mga anak ay naglalaro sa di kalayuan sa ilalim ng pangangalaga ng mga pulis at ni Enif Cruz. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagsisimulang lumiwanag sa kalangitan. Nangingibabaw ang katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikan na puno ng 5 taong sakit, pagdududa at pangungulila. Si Elias ang unang nagsalita, ang boses ay mahina. Clara, bakit? Bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagtiwala? Tanong ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mga luha. Bumagsak ang mga ito sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pagsisisi. Ellie! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Nabulag ako sa galit at sakit. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Ikinuwento ni Clara ang lahat. Ang mga mensahe na nakita niya sa telepono ni Elias, ang larawan ng bata, ang pagdating ng annulment paper. Ang lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya na maniwala na niloko siya ni Elias. Ang pagkabigla niya nang malaman na triplets pala ang mga anak niya, at kung paano siya nilapitan ni Nico, na tila isang anghel na nagligtas sa kanya.
Naniwala ako sa kanya, Eli. Naniwala ako sa bawat salita niya. Sabi niya, niloko mo ako. Sabi niya, gusto mo nang tapusin ang lahat. At nang dumating ang annulment paper, wala na akong pag-asa. Akala ko, yon na ang katapusan, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko inakala na kayang gawin sa akin ni Nico ang ganito. Ang pinsan mo ang taong pinagkakatiwalaan ko. Nakikinig lang si Elias, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat salita ni Clara ay parang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ng 5 taon ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Alam mo ba kung gaano kasakit ang bawat araw na nawala ka, Clara, sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang bawat umaga nagigising ako at wala ka sa tabi ko. Ang bawat gabi na mag-isa akong matutulog. Ang bawat paghahanap na walang katapusan. Ang pagdududa na baka may iba ka na. Ang sakit, Clara. Ang sakit na mawalan ng pamilya. Alam kong nagdusa ka rin, Eli. At mas masakit sa akin na malaman na ang lahat ng iyon ay dahil sa pagkakamali ko. Dahil sa hindi ko pagtitiwala sa'yo, sagot ni Clara, umiiyak. Patawarin mo ako, Eli. Patawarin mo ako. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Clara. Malamig ito, ngunit naramdaman niya ang pamilyar na init sa kanyang balat. Isang koneksyon na matagal nang nawala. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Clara. Ako rin. Siguro, naging masyado akong abala sa trabaho. Hindi ko napansin ang mga senyales. Hindi ko napansin na may gustong manira sa atin. At hindi ko na ipaliwanag sa iyo ang lahat, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Tiningnan nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro sa di kalayuan. Si Stella, Leo at Lera. Ang kanilang 3 bituin. Ang mga bata na bunga ng kanilang pag-ibig. Ang mga bata na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay at ngayon ay magiging dahilan ng kanilang pagbabalik. Ang laki na nila, Eli, bulong ni Clara, may ngiti sa mga labi sa kabila ng kanyang mga luha. At hindi ko man lang sila nakasama sa paglaki nila, sagot ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila. Naramdaman ni Clara ang sakit sa boses ni Elias. Ang sakit na hindi niya kayang ibalik. Ngunit ang pag-asa ay unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Eli, sa tingin mo ba may pag-asa pa tayo? Tanong ni Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi sumagot si Elias. Tinitigan niya si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang pag-ibig na matagal nang nawala, ngunit ngayon ay unti-unting bumabalik. Biglang lumapit si Lera, ang bunso, at hinila ang kamay ni Elias. Apa, magkasama na ba tayo ulit? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng inosente. Napatigil sina Elias at Clara. Ang tanong ni Lera ay parang isang matalim na pananaw sa kanilang hinaharap. Ang kanilang mga puso ay kumabog ng malakas. Ang tanong ni Lera, ang bunso, ay umalinggaw sa hangin, nagbigay ng bagong pag-asa sa mga puso ni na Elias at Clara. Apa, magkasama na ba tayo ulit? Niyakap ni Elias ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, magkasama na tayo ulit. Hindi na tayo maghihiwalay. Niyakap din ni Clara ang kanyang mga anak, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kumpletong pagkakaisa ng kanilang pamilya. Ang sakit ng nakaraan ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit ang pag-asa para sa hinaharap ay mas malakas. Kinabukasan, sa Palawan, sinimulan ni na Elias at Clara ang proseso ng paghahanap. Sa tulong ni Emil Cruz at ng mga lokal na otoridad, naayos ang lahat ng papeles para sa mga bata. Ang mga araw na sumunod ay puno ng pagpapagaling. Naglaan sila ng oras para magkasama, bilang isang pamilya. Naglakad sila sa dalampasigan, naglaro sa buhangin, at pinanood ang paglubog ng araw. Bawat sandali ay isang pagkakataon para makabawi sa 5 taong nawala. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, kinuwento ni Elias sa mga bata ang tungkol sa kanilang pag-ibig ni Clara. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pangarap. Ang mga bata ay nakikinig ng seryoso, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at kagalakan. So, nag-away po kayo ni Mama kaya po kayo nagkahiwalay? Tanong ni Stella, ang panganay. Hindi kami nag-away, anak. Nagkaroon lang ng malaking pagsubok sa pagitan namin. May mga taong gustong sirain ang pamilya natin. Pero ngayon, alam na natin ang totoo.
At hindi na natin hahayaang mangyari ulit yon, paliwanag ni Elias, habang tinitigan si Clara. Naramdaman ni Clara ang init sa kanyang pisngi. Ang mga mata ni Elias ay puno ng pagmamahal at pangako. Makalipas ang 1 linggo, handa na silang bumalik sa Maynila. Ang pag-alis sa Palawan ay masakit dahil ito ang naging kanlungan ni Clara sa loob ng 5 taon. Ngunit ang pagbalik sa Maynila ay nangangahulugan ng bagong simula. Pagdating nila sa Maynila, sinalubong sila ng mga nag-aalalang mukha ng mga kaibigan at kasamahan ni Elias. Ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat na, at ang pagbabalik ni Clara at ng mga bata ay nagbigay ng bagong pag-asa sa lahat. Nagsimula silang mamuhay muli sa kanilang dating bahay. Ang bahay na minsan ay puno ng lungkot at katahimikan ay ngayon ay puno ng tawanan at ingay ng mga bata. Ang pag-a-adjust ay hindi madali. Kailangan nilang harapin ang mga tanong ng mga tao, ang mga tsismis, at ang mga pagdududa. Ngunit sa bawat pagsubok, mas nagiging matatag sila. Tinulungan ni Clara si Elias na ayusin ang kumpanya nito. Sa tulong ng kanyang matatalim na pag-iisip at ang kanyang kakayahan sa pagpaplano, unti-unting nakabangon ang negosyo ni Elias. Ang iskandalo ay naging isang hamon na kanilang nalampasan, at lalo pa itong nagpatibay sa kanilang relasyon. Isang gabi, habang nagbabasa si Elias ng kwento sa mga bata, bago matulog, nakaupo si Clara sa tabi niya, pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay nagkakaroon ng saysay. Nang matapos ang kwento, hinalikan ni Elias ang mga bata sa noo. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit kay Clara. "Mahal, may gusto akong itanong sayo," sabi ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nagulat si Clara. "Ano iyon, Eli?" Lumuhod si Elias sa harap niya, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang singsing na kumikinang. "Clara Alcantara, mahal ko. Alam kong nagkamali tayo. Alam kong nagdusa tayo. Pero ngayon, nandito na tayo. Gusto kong simulan ulit ang lahat. Gusto kong magpakasal ulit tayo. Gusto kong maging asawa ka ulit. Sasamahan mo ba ako sa pangalawang pangako, na puno ng tiwala at pagmamahal?" Tanong ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang pangarap ay nagkatotoo. Ang si ni Clara ay hindi lang isang sagot sa tanong ni Elias, ito ay isang pangako. Isang pangako ng muling pagtitiwala, ng pagpapatawad, at ng pagmamahal na mas matatag kaysa dati. Ang mga luha ng kagalakan ay umagos sa kanyang pisngi habang niyayakap niya si Elias, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliit na kapilya na napapalibutan ng mga bulaklak at lunti ang halaman, naganap ang pangalawang kasal nina Elias at Clara. Hindi ito kasing enggrande ng una nilang kasal, ngunit mas makahulugan. Naroon ang kanilang mga anak, si Stella, Leo, at Leira, na nakasuot ng maliliit na abito at barong, masayang naglalakad sa aisle, dala ang mga singsing at bulaklak. Si Clara, na nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ay naglakad patungo sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Elias. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding kaligayahan. Si Elias, na nakangiti, ay naghihintay sa kanya sa altar, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa harap ng altar, naghawak kamay sila. Ang pari ay nagsimulang magbasa ng mga salita ng pagmamahal at pangako. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay may mas malalim na kahulugan. "Elias, tinatanggap mo ba si Clara bilang iyong asawa, upang mahalin, alagaan, at pagtiwalaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa inyo?" Tanong ng pari. "Opo, Padre. Buong puso ko pong tinatanggap si Clara bilang aking asawa. At sa pagkakataong ito, ipinapangako ko na hindi ko na siya hahayaang magduda sa aking pagmamahal. Magtitiwala ako sa kanya at ipapaliwanag ko ang lahat." "Mahal na mahal kita, Clara," sabi ni Elias, at tiningnan si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Clara ang init sa kanyang puso. Ang pagpapatawad. Ang pagtitiwala. "Clara, tinatanggap mo ba si Elias bilang iyong asawa, upang mahalin, alagaan, at pagtiwalaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan,
hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa inyo, tanong ng pari. Opo, padre. Buong puso ko pong tinatanggap si Elias bilang aking asawa. At sa pagkakataong ito, ipinapangako ko na magtitiwala ako sa kanya ng walang pagdududa. Hindi na ako susuko. Mahal na mahal kita, Elias, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pagkatapos ng seremonya, nagpalitan sila ng singsing. Ang kanilang mga anak ay lumapit at niyakap sila. Isang pamilya. Isang kumpletong pamilya. Ang resepsyon ay ginanap sa isang hardin, simple ngunit puno ng pagmamahalan. Ang mga kaibigan at pamilya ay naroon, nagdiriwang kasama nila. Si Elara ay naroon, masayang-masaya para sa kanyang kaibigan. Habang nagsiselebrate sila, dumating ang balita tungkol kina Nico at Serafina. Si Nico ay nahatulan ng pagmamanipula at pagtatago ng impormasyon at nakulong. Si Serafina naman ay nahatulan din sa kanyang mga kasinungalingan at pagtatangka sa buhay ni Clara, at nakulong din ang hustisya ay nananaig. Tiningnan ni Clara si Elias, na masayang naglalaro kasama ang kanilang mga anak. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Ang pagsubok ay naging isang aral. Mahal, masaya ka ba? Tanong ni Elias, lumapit at niyakap siya. Masayang-masaya, Eli. Salamat sa lahat. Salamat sa hindi mo pagsuko, sagot ni Clara, at hinalikan siya sa labi. Ang kanilang mga anak ay lumapit at niyakap sila. Isang pamilya na muling nabuo, mas matatag kaysa dati. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa pagtitiwala, pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng isang pamilya na magkasama sa hirap at ginhawa. Tiningnan ni Clara ang kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti ay parang mga bituin na kumikinang sa dilim. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Tunay nga, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa walang hanggang kaligayahan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagbagsak, magtiwala muli at magpatawad. Ang tiwala ang pundasyon at ang pagpapatawad ang susi sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa huli, ang pag-ibig na matatag ay ang pag-ibig na handang lumaban para sa isa't isa at maniwala sa bawat isa sa kabila ng lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elias at Clara. Maraming salamat sa inyong lahat, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ninyo ng oras at puso upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating mga tauhan, naramdaman namin ang inyong suporta at pagmamahal. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster para sa amin. May mga pagkakataong masaya, may malungkot, may galit at higit sa lahat, may pag-asa. Bawat salita, bawat eksena, ay pinaglaanan ng aming puso at kaluluwa, umaasang maibahagi namin ang isang kwento na hindi lang magbibigay aliw, kundi mag-iiwan din ang tatak sa inyong mga puso. Sa kwento ni na Elias at Clara, ipinakita namin na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Puno ito ng mga pagsubok, pagdududa at kung minsan kasinungalingan. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na tunay ay laging nagtatagumpay. Naway napulot ninyo ang mahalagang aral na ang pagtitiwala ang pundasyon ng anumang matibay na relasyon. Kailangan nating magtiwala sa ating mga mahal sa buhay, makinig sa kanilang mga puso, at magbigay ng pagkakataon sa kanila na magpaliwanag. Mahalaga rin ang pagpapatawad. Ang kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa ating sarili, ang siyang magpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. At sa huli, ang pag-asa. Gaano man kadilim ang landas, laging may liwanag na naghihintay kung patuloy lang tayong maniniwala at lalaban para sa ating pinapahalagahan. Kami ay lubos na umaasa na ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa inyo, na nagpapaalala na sa gitna ng anumang bagyo, mayroong laging bahaghari. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon kayong mga saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe. Ang inyong mga feedback ay mahalaga sa amin. Paalam at hanggang sa muling pagkikita.